Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman po kayong lahat? Okay, so ayan guys. By the way, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So, ayan guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako guys, okay? Tignan natin. So yan, ingat po tayong lahat guys, no? Iba na yung panahon ngayon. Konting ulan talagang bumabaha. Dati hindi naman. Diba? So ingat guys dun sa lugar na binabaha. Okay, so tignan natin kanina ba tong love reading. Ano ba itong love reading? Meron tayong the moon. Illusion, deception, intuition, subconscious, fear, dreams. So, iba sa inyo guys, nagkakaroon ka daw guys ng mga parang intuition or nararamdaman mo na may something na nangyayari dito sa relasyon niya ng person mo. So, may mga bagay na parang feeling mo nililihim sa'yo ng person mo, hindi na siya guys nagiging open sa inyo. May times na parang umaalis siya, parang uuwi na lang siya sa bahay tapos aalis, ganon. Parang nagkikita na lang kayo pero wala na guys malalim na pag-uusap, kung hindi man kayo nagsasama is parang wala na kayo guys pag-uusap na malalim para doon sa inyong relasyon, ano ba yung plano, ano ba yung mga desisyon. So, ganon, okay? Makikita mo naman, mararamdaman mo na talagang may nagbago dito sa person mo. Titignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong Knight of Wands. Okay. So, alam mo, pinangahawakan mo dito yung mga pinangako sa'yo ng person mo. Ang dami niya kasing plano pagdating sa relasyon nyo na magpapakasal kayo, magsasama kayo, ganon. Pero parang sa paglipas ng panahon, wala namang matutupad sa mga pinangako niya sa inyo. Parang mararamdaman mo na lang na itong taong to guys, pinapaasa ka na lang, no? Then iniisip mo, ano ba talaga yung plano niya, no? I think may nangyari sa buhay nito na bago siya pumasok sa buhay mo is parang sinalo mo siya. Okay? May nangyari sa buhay niya na masyadong komplikado. Yan yung pinapakita sa akin dito. And kung makikita nyo guys, meron tayo ditong wedding. Okay, wedding to. Yung 4 of Wands. Victory, harmony, happiness, celebration, and ceremony. So, ang problema lang dito guys, etong person na to, walang nangyayari. Kagaya nga nasabi ko, sa paglipas ng panahon, walang nangyayari. So, ano nangyayari guys? Parang umaasa ka na nga lang talaga sa mga pinapangako niya. Then, parang isa siyang malaking sinungaling, the moon. Sinungaling to eh. Marami itong tinatago guys. Okay? So, sa point na to guys, sarili niya lang yung iniisip niya. Sariling kaligtasan niya lang din yung iniisip niya rito. Okay, na doon sa point na parang masyado siyang mayabang. Okay, ayaw niya na maliit ang tingin sa kanya, kaya lahat ng paraan ginagawa niya para hindi siya maliitin. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong 10 of Wands, oppression, burden, hard work, responsibilities, and duty. Okay.
So, yung pinapakita sa akin dito, guys, may mga struggle din tong person mo, no? Pero hindi natin siya ito-tolerate this time. Kasi, ang pangit ng mga nakikita niyang solusyon para ma-overcome lahat ng struggle niya. Nandun sa point na wala siyang pakialam kung may malulunod or kung sino man yung pwedeng masagasaan sa mga nakikita niyang solusyon ngayon sa mga problema niya. Okay, ito yung pinapakita sa akin dito. So, parang pinaramdam naman sa inyo ng person mo na mahal ka naman niya. Pero yun, kagaya nga nasabi ko, sa paglipas ng panahon, may nagbabago. Okay, nagbabago siya and hindi na siya katulad ng dati. Tignan pa natin, kanina po itong love reading. Okay, 8 of Wands. Okay, buksan ko lang to guys. Medyo madilim. 8 of Wands. Communication or travel. Movement, travel, news, speed, sweetness. Ang bilis ng pag-dispatch niya, no? Parang ang bilis ng pag-alis niya. Parang umalis na lang siya guys ng walang pasabi. Bigla na lang siyang umalis. I think baka ginost ka nitong taong to. Okay, masakit para sa inyo yung ginawa niya na napaka-selfish nitong taong to. Okay? So, titignan pa natin ano yung ipapakita sa card mo. Pero kung alam nyo, itong person na to, masyado kasi siyang parang private, no? Ayaw niya masyadong may mga tao nakakaalam kung ano yung ganap sa inyo. Though parang ang tingin mo is, ayaw mo may mga tao nakakaalam ng mga kabalbalan mo. Parang ganyan. So, ayaw mo na may ibang taong nakakaalam kung ano talaga yung totoong kulay mo. Parang ganon. So, yung person nyo guys, kasi parang medyo selfish nga, diba? Kagaya ng sabi ko, talagang gusto niya private kasi ayaw niya nga na may nakakaalam na kung ano yung mga pinagagawa niya, ano yung trato niya sa inyo. So, parang mahirap para sa inyo, diba? Mahirap para sa inyo yung mga pinagagawa niya, pero hirap ka, no? Hirap ka na gumalaw, hirap kang mag-move forward kasi ang laki nung damage na ginawa sa inyo. Gusto mo kahit paano matulungan ka ng person mo, pero yun nga parang pinabayaan ka, hinayaan ka niya. Okay, meron ka ding pagsubok ngayon na hindi mo alam kung paano mo ma-overcome yung challenge na yan, paano mo masusolusyonan yung mga problema na yan. Tingnan natin. Meron tayong 9 of Wands, completion, protection, boundaries, distrust. Ayan. Bumabalik na naman siya sa buhay nyo, guys. Pagkatapos ng mga nangyari na pag-iwas niya o parang hinayaan kanyang lumangoy mag-isa sa problema, nagsiset ka na, mag-set ka na daw ng boundaries or baka kailangan, ikaw na mismo, no? Ikaw na mismo ginagawa mo, nagsiset ka na ng boundaries sa taong to. Kailangan mo protektahan yung energy mo sa taong to kasi masyado ngang negative. Okay, masyadong negative yung pwedeng makuha mo sa kanya. So, ngayon pa lang guys, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Kung paano mo poprotektahan yung sarili mo sa taong to. Kung paano mo parang iingatan yung sarili mo. Kasi hindi lang naman ikaw yung pwedeng apektado sa mga pinagagawa niya eh. Marami. Kung may mga anak kayo, pwedeng yun ang affected. Pwede yung family mo na apektuhan sa mga nangyayari sa inyo. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong the world. May paglayo siya. Nag-travel ata ito sa malayo, guys. Sobrang layo, no? Pwedeng nag-abroad. Basta lumayo. Dumistansya. So, isipin mo na lang guys yung mga pinagagawa sa inyo ng taong to. Okay? Nung panahong meron kang kayang ibigay sa kanya, nandyan siya. Pero nung mga panahong wala ka na, no? Wala na siyang mapiga sa inyo, parang ganun ka na lang niya guys, kadaling nilet go. O diba? Para siyang tuta na lalapit sa inyo ngayon. Kala mo kawawa talaga. Grabe, no? Ayan, no? Gusto niya guys maayos ulit yung relasyon niyo after ng mga pinagagawa niyang kabalbalan sa inyo. So, okay. So, ayan. Gusto niya bumalik sa inyo or magkaayos kayo ulit. Napakaisip bata nitong taong to, no?
Titignan natin yung energy niya ngayon. Kasi tignan nyo ha, yung strength dito is napaka-strong ng energy na gusto ka pa rin niyang balikan sa kabila ng mga pinagagawa niya dito. And Page of Swords. So, kung may mga cheating, medyo ano nga siya, no? Hindi siya nakakapag-isip ng maayos kasi ang focus niya lang love life, para lang sa sarili niya, ginagago ko lang tong taong to, mga ganyan. So, pag nafe-feel niya na masyadong struggle yung taong yon, nilalet go niya talaga, maghahanap siya ng iba. Kasi parang feeling niya madali lang naman eh. Okay? So, ayan, babalik siya sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Tingnan natin. Meron tayong missing you. I miss you. I wishing we're different. Ayan o. Sobrang namimiss ka niya. Siguro matagal na yung nangyari. Matagal na kayo naghiwalay. And parang pinabayaan ka talaga niyang nalulunod sa problema. Okay? So, tignan natin. Siguro kung kailan okay ka na, sa kanya gustong bumalik. Kung kailan nakikita niyang mas magaan na yung buhay mo, mas nakukuha mo na yung mga bagay na gusto mo, mararamdaman mo naman yan eh. Noong panahong na-let go mo tong taong to or naghiwalay kayo, parang mas gumaan yung buhay mo. Parang sinuwerte ka sa buhay. Nung mas pinili mong i-let go na lang siya. Meron tayong father wounds. My father is a big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. Okay, so ayan. May parang broken family, no? Etong taong to, siguro marami siya naging asawa, marami siya naka-live-in, marami siya naka-relasyon. So, hindi siya nakukontento. Okay? Titignan natin, kasi yung person mo gusto niyang bumalik, I think dala din to ng frustration niya, kung bakit gusto niya. Tignan natin. Meron tayong tears. When I think about you, I cry. Okay. Ayan, no? Every time na iniisip ka niya, nalulungkot siya, naiiyak siya. Siguro kasi grabe yung karmang nangyayari sa kanya ngayon. Titignan natin mamaya sa energy niya. Kasi ngayon, yung energy niya dito, nalulungkot siya. So, bakit niya yung kailangan maramdaman? Isa lang ang reason. May mga nangyayaring problema sa kanya. I know, I feel like home. You feel like home. So, ikaw lang siguro yung nagpahalaga sa kanya ng parang pinahalagan siya bilang tao. Parang ganon. And sa ibang tao kasi, especially sa family niya, hindi pinaramdam sa kanya to. Hindi pinakita sa kanya na welcome siya sa family. Kasi parang black sheep din siya sa family niya. Actually, walang naniniwala sa kanya eh. And kaya niya ginagawa yung mga ganitong paulit-ulit na cheating kasi feeling niya pag di siya kilala, may makukuha siyang mas maayos na babae or lalaki sa buhay niya, may tatanggap sa kanya, may magmamahal sa kanya. Madali niya nakukuha yung gusto niya. Okay, titignan pa natin. Meron tayong You're So Special. You're truly divine. I've never felt energy like yours before and I can get enough. Okay, so kung makikita mo, ito yung bottom of the deck natin. Ghosted. Ayan. I-ghost mo na tong taong to kasi hindi na worth it. Ayan, no? I'm sorry, I disappeared. I need to get away and clear my head. So, yung person mo, namimiss niya yung kung paano mo siya sobrang minahal and kung paano mo siya tinuring na special. Okay? Feeling niya, ikaw lang yung nabulag sa kanya. Ikaw lang yung nagpahalaga. Ikaw lang yung parang feeling niya nagamit niya. Kasi yung mga pumasok sa buhay niya sa relationship, naubos tong taong to. Nakikita ko may mga utang. Alam mo yon, nagka-utang-utang siya para lang ma-provide niya dun sa mga kinalolokohan niya. Na akala niya worth it, pero parang ginamit siya eh. Okay? Mai-provide niya lang doon sa third party. So, masakit para sa inyo kasi ikaw hindi mo yung nagawa sa kanya pero ginawa niya sa ibang tao. Okay? Isa yun sa mga possible na maging frustration mo dito. So, titignan natin yung energy ni person.
Okay. Oops, sorry. Ayan, nagagalaw ko yung camera. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Okay, nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong missing you. I miss you. I wish things were different. Ayan, oh, sobrang namimiss ka niya. May pangungulila. Nakikita ko sa person mo, guys, gusto niya na parang makasama ka ulit, ma-feel ka niya ulit. So, nare-realize niya lahat ngayon, no? Nung nagkaroon kayo ng separation, nare-realize niya lahat ng mga bagay na sinayang niya. Kasi parang sa third party, yun yung pinili niya eh. Okay, yun yung pinili niya, yung third party, that ikaw yung mas pinili niya i-let go. Yung malinaw na pinapakita sa akin dito, guys, parang nung una okay sila, sobrang saya, sobrang gaan, mahal na mahal nila isa't isa, baliw na baliw sa kanya yung third party, pero dumating sa point na na-let go na lang din nila yung isa't isa kasi napapansin na ng person mo, no? Na parang nauubos na talaga siya, lalo sa pera. Lahat siya yung nag-provide, never siya gumastos, parang ganun. Tingnan pa natin. Meron tayong never gumastos yung third party. Siya yung lahat ang nag-provide. So, pakitang gilas yung ginagawa niya. So, unfair nga sa inyo kasi never niyang ginawa sa inyo. So, yun. You're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. At the first thought, when I have news to share, you're my person. Ayan. Yan yung pinapakita sa akin dito. Okay? And willing ka pa rin talagang lumayo. Parang hindi na worth it yan. Parang nahil ka nung nare-realize niya na talagang may mga pagkakamali siya. Parang marami kang naging realization na hindi talaga worth it at deserve niya yan. Ganon. Mas nafe-feel mo na yung kaligayahan at mas nagiging masaya ka na ngayon. Okay? Mas nagagawa mo ng mga bagay na gusto mo. Tignan pa natin. Meron tayong need time to heal. Right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you. It's about me. Ayan. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, is hinil niya daw yung sarili niya. Alam niya na may mga pagkakamali siya, may mga pagkukulang siya. Mas pinili ka niya. So, inaamin naman niya, guys, na naging selfish talaga siya. Pero ayaw na niyang i-open sa inyo. Ayaw na niyang sabihin kung ano yung mga negative, no? Ayaw niya nang i-detalye sa inyo kasi ayaw niya nang tuluyan mo siyang questionin or parang parang ayaw niyang i-open talaga. Gusto niyang i-keep na lang sa sarili niya at kalimutan na. Okay? I think may something dito sa person mo na mas iniisip niya na wag ka na lang masaktan. Okay? Kaya mas pinipili niya wag na lang pag-usapan kung ano yung mga nangyari. And aware siya na sobrang katangahan yung mga pinagagawa niya noon. And feeling niya nag-matured na talaga siya. So willing na talaga siyang magstay after ng mga nangyari na parang kinarma to. Sobra kasi yung isa sa karma niya, guys, pera. Parang nabaon talaga to sa utang. Then, babalik sa inyo para tulungan siya na bayaran yung mga utang niya. Pwedeng ganon. So, maging aware ka dito. Tignan natin. Meron tayong focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. O, di ba kakasabi ko lang? O, pera talaga yung problema niya. Inubos talaga siya. Alam mo yon? Marami kang marirealize, nakakainis sa side nitong lalaking to, no? And may inis ka rin, guys, sa kung ano yung mga pinagagawa sa inyo na tong taong to na feeling mo, gagamitin ka na lang niya, babalik na lang siya ng ganon-ganon na lang.
parang kung sino lang siya, guys. Maging matalino ka dito at maging mapagmatsyag. Huwag ka na maging tanga ulit, no? Kung ako yung tatanungin mo, hindi na to worth it. Mas magandang i-let go mo na lang yung taong yan. Hindi na to worth it para sa inyo. Tingnan natin. Meron tayong my fantasy. You're my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Diba hanggang ngayon pinapantasya ka pa rin? Lakas ng sex appeal mo siguro, guys. Okay. So, titingnan pa natin. Additional message. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong love. Love shouldn't feel this heavy. Diba? Yan o. Parang nagpo-focus lang talaga siya, guys, sa love. Parang yun lang talaga yung mahalaga sa kanya. Takot siyang maiwan. Kawawa din kasi lagi na lang siya nasasaktan. Oo. And this time, nahanap ka niya someone na magmamahal sa kanya. And mas pinili pa niya let go ka. Mas pinili pa niya yung taong pwede siyang saktan. Nabulag kasi siya, guys, eh. Hindi niya nakita yung halaga mo. Kung bakit gano'n, no? Love deserve another chance. Ayan, no? Okay, mga ngatwiran pa to sa inyo, guys. Sasabihin niya na, baka naman, ayusin natin. Baka need pa natin ng second chance. So, ito, closure na lang, eh. No? And tapos na talaga. Pero siya kasi, guys, gusto niya pa ng second chance. Okay? Ang bigat na para sa kanya. Nahihiya din naman siya bumalik sa inyo kasi nga yung mga pinagagawa niya, guys, pwedeng nalaman na to ng mga friends, family. Hindi na siya, guys, madali. So, mabigat para sa inyo na tanggapin pa ulit itong taong to. Pero may mga bagay na siguro iniisip mo na pwedeng mas magbe-benefits kung babalikan mo siya. Hindi na para sa'yo. Kung may mga anak kayo, siguro iniisip mo yung mga anak nyo. Or pwedeng kung may mga property, pwedeng iniisip mo yung mga property na pwedeng, baka may mga mana tong person na to, no? So, buti na nga lang, guys, hindi niya nakuhang isanla. Or maisanla yung mga property niya para lang doon sa taong umubos sa kanya. Yun nga is yung third party. Okay? Pero may nakikita ko, guys, ditong singilan. Siguro hindi rin naman siya papayag ng ganun-ganun lang na bigla na lang niya bibitawan yun na hindi niya makukuha yun. Okay? Yung mga perang nakuha sa kanya. No time or distance can break our connection. So, pinapangako niya talaga this time, willing na siya, guys, na i-work out itong relationship nyo. Parang nakikita ko sa kanya na mag-i-stay na talaga siya. Wala na siyang ibang titignan or makikita kundi ikaw. Grabe yung pwedeng pagtsatsagang gagawin mo sa taong to. Love can mend the deepest wound. Aware siya na sobrang sakit ng pinagagawa niya sa inyo, sobra kanya nasaktan, aware naman siya dun, guys. And kung bibigyan mo nga daw siya ng chance, babawi talaga siya ng sobra-sobra. And yun nga, gusto niya rin, guys, na tulungan mo siya na makabangon, pero ultimatum lang naman din daw yun, no? Parang once na matulungan mo siya, babawi siya ng sobra-sobra, guys. Makaahon lang siya, I miss who we used to be. Namimiss niya yung tulad ng dati. Hindi na to katulad ng dati. Hindi ka na rin ganun ka-attach sa taong to. Oo. Yan yung pinapakita sa akin dyan, okay? So, titingnan pa natin. Ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo? Nararamdaman ni person sa inyo ngayon. Knight of Cups. Romance, chivalry, leading with heart, imagination. So, na-imagine niya pa rin, guys, na maayos talaga kayo. And, ayan o, nag-o-offer pa rin siya, guys, ng cup of love sa inyo. Nandun pa rin talaga yung parang desire niya na maayos talaga to. As in, gustong-gusto niyang maayos to. Oo. Ano naman yung tingin sa inyo ng person mo? Ayan. Aware siya eh. Na may mga sama ng loob na ilalabas ka sa kanya, magagalit ka sa kanya, may mga bagay na mahirap nang ayusin. Pero wala siya pakialam, no? Gusto pa rin yan, guys, sumubok. Na parang malay mo naman, pwede pa. At least, hindi
siya takot sumugal. Parang willing siyang sumugal and bahala na kung ano yung pwedeng maging outcome ng gagawin niya rito ng pagbabalik sa inyo. Okay? Alam niya na pwedeng sumbatan mo siya, magalit ka sa kanya, may mga taong magagalit. Aware siya doon, no? Tignan natin kung ano yung magiging hakbang na tong taong to. Meron tayong The Sun. Ayan, napakaganda nito guys sa lahat ng tarot deck. Ito yung pinakamaganda. Happiness, success, reward, prosperity, victory. So, willing talaga siyang ibigay lahat sa inyo. Yan yung pinapakita sa akin dito. The Sun, happiness, success, reward. And nag-uumapaw na blessing yung kaya niyang ibigay sa inyo. Basta lang makabawi siya, no? Parang makuha niya ulit yung lakas na nawala sa kanya. Tignan natin yung outcome. Meron tayong Queen of Wands, creative, passion, power, courage, firepower. Okay, so yan. Kaso pabago-bago ka ng isip or nararamdaman niya na parang kailangan mo ng time para mag-isip. Okay? So, yeah. Titingnan natin yung zodiac sign sa side ng person mo. Okay. Aries, Taurus, Leo, Capricorn, Sagittarius, and Virgo. Meron tayong Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Virgo, and Sagittarius. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, and Aquarius energy. Last one. Energy. Sagittarius, Virgo, Scorpio, and Cancer energy. Aquarius, Libra. Ayan yung energy ng person mo. Yan yung zodiac sign nila guys. Okay? So, titignan natin. Okay. Doon naman sa side mo, ano yung mga nararamdaman mo? Okay, relax ka lang, okay? Nararamdaman mo sa person mo. Magnanakaw siya, manggagamit siya, sinungaling siya. Galit, sinungaling, di siya nagpakatotoo, sobrang sakit ng ginawa sa inyo. Normal na maramdaman mo yan sa taong ginamit ka, nagsinungaling sa inyo. Yon. Hindi siya naging tapat sa mga binitawan niya salita sa inyo. Lahat ng pwede mong masabing masakit sa kanya, pwede. Emperor, masyado siyang controlling, manipulative. Grabe. Galit na lang ata nararamdaman mo dito. Sorry guys. Tignan natin ano naman yung tingin mo sa kanya. Aware ka, nag-aantay siya. Aware ka, nababalik pa siya. Nararamdaman mo. I know. And nakikita ko guys, nung panahong naghiwalay kayo ng taong to, ang daming blessing na pumasok sa buhay mo. Okay? Nagawa mo yung mga bagay na sa tingin mo is imposibleng magawa mo nun eh. Parang hanggang pangarap lang siya. Never mo na imagine na makukuha mo yung mga bagay na yon. So, ganun kita nakikita rito. And mas madali mong nakukuha yung pangarap mo ngayon nung na-let go mo siya. So, siguro siya yung malas sa inyo. Ano yung plano mo? Magiging hakbang mo dito? Ace of Pentacles, new job, new financial opportunity will fall. Well, actually, mas nakapokus ka sa kaperahan mo. Mas marami pang blessing na paparating. And siguro, mapipil mo na baka makuha niya lang yung swerte mo na tinatamasa. Baka pag pinapasok mo siya is gamitin ka nga niya. And baka nung mas maayos na yung kaperahan mo, saka lang siya bumabalik. Ganun din. Marami ka marirealize. Doon tayo guys sa outcome. O, diba? Ace of Cups, mas nagsi-self-love ka ngayon. Mas minamahal mo muna yung sarili mo ngayon. Mas iniisip mo muna yung kapakanan mo ngayon. Yun muna yung mas mahalaga rito. Okay? And ano date to marry ka ngayon, no? Kung sino yung magiging karelasyon mo, parang sisiguraduhin mo siya na ayaw mo na rin ng pabago-bago. Masyado ka ng seryoso pagdating sa love. And ngayon, mas ang focus mo is yung kaperahan. Okay, so titignan natin yung outcome in the near future. Katay ng 3 cards. In the near future, possible na mangyari sa relasyon mo. Justice. May property ako nakikita dito. Hindi ka titigilan talaga nito, pero nakikita ko na talagang ilalet go mo na tong taong to. Hindi na to worth it. Yung decision is nasa yun na. Separation na yan, no? May mga LGBTQ plus dito. Any gender naman to guys. Wala tayong pinipiling gender dito. As long as nakaka-relate ka sa reading. Or pwede naman guys na ito kasi marriage, no? Or mga
plano na nakasettle na sa inyong dalawa. So, posible kasi guys na fiancé mo to, nagplano na kayo guys na magpakasal, engaged na kayo, pero hindi talaga siya guys natuloy. Nauwi siya sa hiwalayan kasi may ibang taong na-involved, no? And marami kang marirealize pagdating ng araw. Kumbaga ngayon parang ang hirap pa rin mag-move on, pero kalaunan marirealize mo rin na hindi na talaga to guys mahalaga or hindi na siya guys magiging worth it sa inyo. So, ready ka na rin na i-let go yung taong yan. Okay? So, tingnan natin yung gusto niya sabihin sa inyo. Gusto niya sabihin sa inyo. Nakalimutan ko ito yung subject sign sa side mo. So, check natin later. Okay. Message ni person sa'yo. Meron tayong I remember every detail of that day. Diba? Lagi ka pa rin inaalala kung gaano ka ka-isip bata nun, kung paano ka ka-vulnerable, kung paano ka parang inosente sa lahat ng bagay. Gustong-gusto ka niya ng ganon. Hindi ka niya pinahalagahan talaga. Message niya sa inyo. Meron tayong, I feel you leaving me behind. Ramdam niya na unti-unti ka na lumalayo at nilalat go mo na talaga siya. I feel you even though we are apart. Diba? Ramdam niya pa rin na mahal mo siya, pero mas nararamdaman niya na mas pinipili mo na yung sarili mo this time. Okay? So, zodiac sign sa side mo. Taurus, Leo, Aries, Virgo, Cancer, and Gemini. Last one. Cancer, Virgo, Scorpio, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Aries, Cancer, Gemini, Aquarius, Virgo, and Scorpio. Okay, advice ko para sa'yo. Advice para sa'yo. Meron tayong, if you stumble, make it part of the dance. Okay. So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.